Ayun guys. Grabe. Sobrang boring. Ang hirap kumita, walang benta, walang kabuhayan. Kaya naisip ko mag-video na nga lang, may pag-usap na lang ako sa mga tao dito sa social media. Kayo, diba tara? Upuan natin to. Ayun guys. Grabe. Sobrang boring. Kasi solo living lang ako, mag-isa lang ako nakatira sa bahay ito. Nag-move out na ako sa family ko. And ngayong araw na to, sobrang boring na boring ako. And then punong-puno ng laman yung utak ko kasi ganun pala pagka mag-isa kang nakatira, yung solo ka. Walang kakwentuhan, walang sasabihan kung anong nangyayari. As in, ikaw lang. Mga lagatok lang sa paligid yung maririnig mo. Parang grabe, no? Kailangan masasanay ka, oo, pero merong biglang point na darating or araw na darating na, hala, parang biglang worried ko to sama-sama yung nasa utak mo, nag-aalala ka. Parang ang lungkot naman pala. Parang ang lungkot. Pero na-overcome ko siya guys kasi may mga kamag-anak naman ako na malalapit actually. Pero hindi talaga may iwasan yung minsan kahit na nasanay ka na. Bigla-bigla na lang may pumapasok naman sa isip mo na yung lungkot na, hala, nag-iisa ka. Yung gano'n. Pero I'm okay guys, okay lang ako. Pero ngayon talaga, ang purpose nitong video ko na yung vlog ko na to, kaya ako naisipan kong mag-vlog na lang. Kasi, tignan mo nga, ang gara-gara para itsura ko. Hindi pa ako nakakapag-ayos. Kasi nasa bahay lang naman ako. Sa nature kasi ng trabaho ko, hindi na ako lumalabas ng bahay. Lalo na ngayon, napakainit. Nasa loob lang ako ng bahay. Kasi, yun nga yung sinasabi ko, sorry naligaw. Yung sinasabi ko, kaya ako nag-video ngayon or nag-vlog ngayon kasi nabuburing ako tapos loaded yung isip ko ng mga kung ano-ano kasi sobrang tumal, yun talaga yung dahilan, sobrang tumal sa work ko. Yung trabaho, tignan yung nasa background ko. Yan, ganyan yung work ko. Bali, nagla-live stream ako, nagla-live selling kasi nag-ano ko nag-affiliate ako sa TikTok tsaka sa Shopee. Pero yung buwan na to, mula nung dumating yung crisis sa oil, sobrang tumal, napakahirap bumenta, as in negative pa yung mga bayarin ko, yung bills ko monthly, almost kung kukumpitin ko lahat na ng gastos ko na kailangan kong ma-provide monthly, at least 37,000, 36 to 37, kasama na yung rent, lifestyle, groceries, pagkain, para mabuhay ka ng okay, 'di ba? Yung komportable, bills, rent and everything. Ganun kalaki kaya nung isang araw natatawa ako kasi yung natitira kong bayarin kasi nga monthly, ganun talaga sunod-sunod yan Yung iba nabayaran ko na pero meron pang mga natitira. Na tinotal ko, yung bayarin ko nasa 18,000 pa pero yung pera ko pa lang is nasa 10,000. Behind pa ako, kulang pa ako 9,000 pero thank God kasi prayer works really. Na gulat na lang ako pag mag-check, okay, so okay ngayon meron kahit sobrang onte, sobrang liit, pagka naiipon, lumalaki at dumadami. Super thankful pa rin syempre kay Lord, kay God. Kasi talagang kahit sobrang hirap, kahit anong hirap, magugulat ka, tinutulungan ka pa rin niya sinasurvive niya. Sinutulungan niya ka pa rin niyang makasurvive. Amazing nga kasi sa bagay, pinagkakatiwala ko na lang pagka sobrang wala na talaga, sa tingin ko wala na akong magagawa, hindi ko na controlled yung flow ng kita. Kasi nga sa trabaho ko sa nature, hindi naman araw-araw Pasko. Kumbaga, lalo pa ngayon na hirap yung mga tao, nagtitipid talaga. As in, hindi nila priority yung mga binibenta ko. Katulad kasi yung items ko random, although yung pinaka-core product ko is smartwatches. Sobrang tumal, sobrang hina ng benta. Parang it's a luxury for them to purchase something like that pa sa panahon ngayon na sobrang tindi ng crisis sa oil, 'di ba? Dahil nga dun sa gulo sa Middle East.
And I'm hopeful pa din na sana may katapusan pa yon kasi ganoon naman yung buhay, di ba? Ikot-ikot lang. Minsan nasa taas, minsan nasa baba, minsan meron, minsan wala. So, nagtitiwala na lang din ako continuously, hindi sumusuko, tinatry pa din. Ngayon, yesterday, nag-livestream ako. I mean, walang gaanong viewers. Meron pa isa-isa, nagpapa-flex lang pero wala talagang bumibili. Tapos ngayon, second day, ganun pa din. Actually, kasi twice pa nga ako nag-livestream, umaga at gabi. Nag-work, sabihin na natin nag-work. Tapos, ngayon, hindi ko na trinay kasi pagising ko walang binamano eh. Ibig sabihin, mahina din talaga kahit sa live. So, nag-isip ako siguro magko-content na lang muna ako. Video. Kasi, normally, kahit hindi ko pa mag-live stream sa nature work ko, meron na dapat 20. Sa umaga pa lang, pagising mo, dapat meron ka na kahit sa mga videos mo na chine-check out ng mga tao. Pero ngayon, totally zero. So, it's not shocking and surprising for me kasi nga dahil crisis. But, you know, minsan kakabahan kayo, parang mawawalan ka ng pag-asa. Pero, I know God will provide. Diba? Huwag lang susuko. Ang pinakamahalaga at pinaka-importante, ligtas tayo, wala po tayong mga sakit. Yun ang pinaka-importante. Kaya, although hindi mo maiwasang mag-isip, no, pero hindi ko na rin ikinakalungkot. Parang, yes, nararamdaman ko yun, valid, nakakalungkot, nakakakaba, sobra, pero nalilift up siya kapag nag-iisip na lang ako ng positive, like, nagpipray na lang din ako, pinagkakatiwala kay Lord lahat. Doon nawawala, and then nasusurprise na lang ako, uy, nakatawid tayo this time. God is so good. Actually, wala nga din akong maisip na content eh. I-comment nyo nga kung anong gusto nyong makita, kung anong gusto nyong gawin ko. Kasi marami naman akong pwedeng gawin actually. Pwede na lang akong maglakatsa, maggala, tapos sama ko kayo. Diba? I'm still actually looking for friends din kasi at my age, hindi na ako sobrang bata, no? May family na rin at priorities yung mga kaibigan ko eh. Minsan-minsan na lang kayo magkita-kita. And I'm staying single. Although, syempre may isang anak ako, babae. Nandun sa lola. Mas gusto niya kasi kay lola, syempre. Pero from time to time, bumibisita naman siya sa akin, kinukuha ko at dito siya nagsistay. Ngayong summer, hindi muna kasi sobrang tumal. Sabi ko, sa Christmas na lang bawi kami ulit. Kasi dito siya nag-Christmas. Ganun kasi, pag summer siya dito, Christmas siya doon sa lola. Tapos pag, vice versa, nagpapalit. Diba? Dito naman siya pag summer, last summer, yan dito siya. Ang ganun, palitan lang. So yun, isa pa yun, syempre may anak ka, kailangan all-out support. So yeah, kasama yun sa expenses na kailangan, ma-produce. Well, itong work ko ngayon, hindi ako employed, no? Kasi nga nag-live stream ako, nag-live selling for commissions. Nung una nakakabuhay pa rin naman, and thankful kasi nakaka-survive, pero hindi na ganun kaayos katulad dati. But hindi tayo susuko. Dati, bago ako nagganito, ang work ko is supervisor ako sa isang BPO company dyan sa Heart Hang sa Taguig. Okay lang ba yun? Binanggit ko yung company niya. Yun yung last na work ko as supervisor sa BPO. Pero before ako yung supervisor, siyempre naging agent din ako at maraming companies na. Ipinagpalit ko yun nung nakita ko tong opportunity ko dito. Kasi before, isinasabay ko lang siya 1 hour before ako mag-work. Nagla-live stream na ako and then kumikita ako ng 30K. Kaya sabi ko, hala, pumapantay na to sa sweldo sa BPO . Tapos nung pumantay na siya sa sweldo ko nung soup na ako or supervisor na ako, nag-decide ako, sabi ko, parang yung pagiging supervisor ko, limited lang yung kita, hanggang dyan lang. Pero pag pinursu ko yung ganitong nature of work sa content creation, parang sa live streaming, sabi ko parang kaya niyang dumoble, tumiple. Hindi naman ako nagkamali, times 5 pa nga nung mga una, like 2023. So, after a year or two, itong pangalawang taon na, diba?
parang pag may crisis, ganun siya. So, hindi siya stable. Kailangan meron ka pa rin gagawin. So, may fallback naman ako, of course, if there's no choice anymore, if there has nothing left anymore, I still, I still can go back to my old jobs, like, naging restaurant manager din naman ako. And then, but I'm not going to pursue that anymore. Siguro BPO yung fallback ko again. Toxic kasi talaga sa BPO. Kaya umalis din ako eh. Hindi ko siya kaya pagsabayin. Kasi syempre mag-isa lang ako. Dito lang iba may mga partners in life, right? So, nagtutulungan, ang mabilis yumaman. Pero kung hindi, kailangan sariling sikap. I'm not sure kung may mga katulad ko na nag-iisa solo, single. And syempre may anak pa. Kaya nga wala na rin akong time. So for partnerships actually, dahil nga doon, kulang pa yung kinikita ko para sa komportableng buhay ko at ng anak ko. Diba? Kasi ayoko naman magmahal ng hirap. Parang gusto ko komportable. Diba? I know hindi tayo pare-pareho. Meron dyan, okay na sa kanila yung ganun. Pero ayoko din kasi pahirapan yung sarili ko at yung magiging partner. Yung mga ganun. But it's not my priority at all actually. Gusto ko lang din maging komportable buhay ko, yung anak ko, at makapag-aral siya ng maayos. Tapos pag-graduate na siya, may trabaho na siyang sarili, okay na ako. Pwede na ako dahan-dahan mag-lay low. At bahala na. Kasi ang ano ko naman, kaya ko naman sarili ko. Ngayon nga, kaya ko eh. Basta yung anak ko, okay. 'Di ba? Parang nakapagtapos, may magandang buhay, magandang trabaho. Yun lang yung prayer and pangarap ko para sa kanya. Ako okay na. Hindi ko kailangan ng support niya. I mean, not negatively. I mean, hindi ko siya obligahin kung okay na siya. Para sa kanya lahat yun yung paghihirapan niya. Hindi niya ako kailangang isama kasi kung nakasurvive ako up to this point, kaya ko mag-isa. Pero siya, dapat kaya niya kahit iwan siya ng lalaki kasi babae siya. So, ganun. Yun yung lagi kong ano sa kanya. Sana lang, yun nga, with the Lord's guidance, maging okay yung buhay ng anak ko, ugali, ipaglaki, 'di ba, yung mga decisions in life, lahat in all terms, sana gabayan siya ni God sa lahat ng bagay at maging successful siya. Kasi ano rin eh, kung baga sa akin, nag-iisa ko siyang anak. Tapos doon naman sa mother side niya, may ibang family na din. So, kaya na kay lola siya. Kasi mas gusto niya dun eh. Kinuha ko na siya for a year. Ayaw niya talaga na malayo sa lola. Kasi nga nasanay mula nung maliit pa siya, toddler pa. Laging, alam mo naman, pagka unang apo, pero ngayon na tumatanda na siya kasi 14 na eh. Bata ko kasi nagkaroon ng anak guys eh. Nasa 20 lang ako nun. Tapos, hindi nag-succeed yung relationship namin ng mom niya. But it's okay, it's all okay, we're all good. I'm happy for her kasi may family na siyang bago. But me, I never had, a chance to do that anymore kasi ang dami kong realization. Ang hirap pala, pagkabata pa lang. Hindi kasi, hindi ko pa may kukwento lahat Kasi rin ako, hindi naman ako yung tao na bigla-bigla na nag-desisyon na magpamilya, gano'n, hindi. Basta, mahabang story pero kung gusto nyo malaman, i-comment nyo lang dyan sa comment section. Wala lang. So guys, I'm just sharing about a little bit of my life. A little bit, pero ang dami na, And don't get me wrong. Yes, badap. Oo. Badingani. So yeah. But I had realized it, late na, but it's all okay. Kumbaga, kolorum. Kahit okay lang sa akin. Pero hindi na yun yung priority ko ngayon kasi I'm getting older. Ang gusto ko na lang magandang buhay para sa sarili ko at saka sa anak ko actually. Hindi ko naman pwedeng sabihin yun or magsalita ng tapos. Pero whatever, what's the road ahead of me, I mean, whatever it is, it's okay. Yun lang. Okay guys, kung sana panoorin nyo pa yung ibang mga videos. Kung interesado kayo, supportahan nyo ako, like and subscribe sa channel ko. I'll try my best to just talk to you na lang kasi wala naman akong friends. Sabi ko nga, wala akong kaibigan. Nasa middle age na ako. Parang midlife crisis na ba ito kung tawagin? Siguro, no? Midlife crisis. Nasa 30s ako eh. So kung may mga nakaka-relate sa akin dyan,
comment, subscribe, tapos kwentuhan tayo. Sa comment kayo magsabi kung ano yung sagot nyo or kung anong gusto nyong gawin or anong sabihin. It's okay. I'm trying to, create this community ng mga katulad ko. Solo living or whoever that can relate into my life kasi nga wala akong friends and you might be one of those people that can relate in me na we can be friends then just put your anything that you have in your mind in the comment section dyan below so I could read it and then if you have any suggestions of having some other content na gusto niyo ipagawa sa akin just drop it and then I'll read it and I'll go ahead and try to do it guys for all you for you for all of us para sa akin na rin. I'm just trying to make friends guys. Comment dyan and support niyo ako. Kulit no? And subscribe, like. Maraming salamat sa pakikinig sa akin. So ayun nga, by the way, i-house tour ko na lang kayo. Ang haba na ng mga kwento ko. Diba? House tour ko kayo. Ito yung tinitirahan ko. Pasensya na. Simple lang. Maliit lang kasi nag-rent lang ako solo. And then, para may magawa lang din. Thank you guys. God bless everybody. Mabuhay kayong lahat ng 500 years and 2 seconds. Ayan guys, so i-share ko na lang din sa inyo kung ano yung tsura ng bahay na tinitirahan ko. So ganito siya, simple lang, maliit lang, studio type na maliit. Siguro nasa lang to 30 square meter to 35, ganun, 30 to 35 square meter. Pero decent naman, ayos, kasi ako yung first time na tumira dito, nasa second floor tayo. Next time, itutour ko naman kayo sa labas, sa terrace, sa veranda. Ayan, simple lang, pasensya na, sobrang daming kalat, hindi pa ganun kaayos. Kasi una trabaho, bago ligpit. Hindi, ginawa pang reason, Tignan mo namin yung lamesa ko, sobrang daming kalat. Na halo-halo na yung condiments, paper plate, pati yung ibang paninda kong smartwatches. At syempre, itong paborito kong chichirya sa sari-sari store. Tsaka yung aking mini pantry. Dito nakalagay yung aking mga maliliit na appliances. Wala lang, walang kwentang vlog, di ba? SKL, share ko lang sa inyo kung paano ako mamuhay. Kasi nga I'm trying to be friends with all of you. Kahit sino nakapanood nito na gustong magkaroon ng kaibigan, ako yon. Isa ako sa ganon. Ayun, mayroon pa akong pang sangag. Pang chow fan. Diyos ko, alam mo, sa halatang taghirap na't naghihirap, wala talagang kita, wala nang laman yung aking pantry. 'Di ba? May mga pa ako diyan, i-dispose na mga sample products galing sa mga seller na partner natin sa trabaho. And then, syempre, dito na nakasabit yung bag ko, yung kanin na kinakain ko. Ayun guys, try to be a little bit healthy, low sugar, no? Yung ating, at saka may, tawag doon? Yung brown rice, merong fiber para sa, bawas cholesterol, para bumaba yung natin kreya. Delikado na kasi yung ngayon, buhay, dahil sa mga kinakain natin. Kaya let's try to be a little bit healthy. If it can help you, then do it. Okay? So, ayan ang aking munting maliit na bahay at tahanan. Guys, salamat!